Alright, deleted content, how to avoid it. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Deleted channel, how to avoid it. Magandang umaga po mga kapatid. Ito na naman po si Master Rapid, ang inyong walang kakwenta-kwentang kachismisan tungkol sa mga problema sa mga YouTube channel natin. Meron na naman po akong nasagap na bagong chismis, pinagpuyatan, pinag-intindi-intindi. Tayo po ay nakichismis na naman ng ilang oras. Kaya ayan, meron na naman po akong ikichismis sa inyo. Ang title po natin chismis natin ngayon ay Deleted Channel, how to avoid it. Okay. Mga kapatid, naranasan nyo na ba yung mga may mga channel na bigla na lang nawala? Hindi man lang kayo nakatanggap ng email, hindi man lang kayo na-demonetize, hindi man lang nasuspinde, bigla na lang nawala. Meron ba kayong mga alam na ganon? Meron ba kayong mga kaibigan na bigla na lang lumuha? Biglang na lang gumuho ang mundo? Biglang lang nawala yung mga pinaghirapan ng ilang buwan, ng ilang gabi, ng ilang taon? Okay, ito na yung mga kasagutan para sa mga katanungan natin mga kapatid. Ito ang mga chismis na matindi na dapat nating pagsama-samahang unawain at intindihin, na sana hindi mangyari sa atin. Sana itong mga chismis na manatili na lamang chismis at hindi natin maranasan. Ano po? Sana nga. Ito yung mga klase ng chismis na talagang hanggang chismis na lang. Okay? So, tulad ng dati, may mga official na, ito, ayan talad yan ha. Meron silang official na sinasabi dito, at the same time, nabasahin ko, at the same time, bibigyan ko ng paliwanag sa abot ng aking makakaya. Okay, sana natin deleted channel and how to avoid it. Okay, YouTube had launched AI filters that so effectively deleting YouTube channels even without emails notices. Most creators that have been affected claims they done nothing wrong but still their channel was deleted. Okay? No, simple lang, di ba? Sabi, wala namang ginawang kasalanan. Walang kaalam-alam. Pagkagising, deleted na yung channel nila. Siyempre, ikaw ba naman? Natulog ka na kangiti. Paggising mo, nasisimangot ka na. Matamlay na yung katawa mo. Parang ayaw mo ng mabuhay. ayaw mo na mag-YouTube. Ayaw mo ng parang wala ka ng gana. Ayaw mo na makita yung logo ng YouTube. Ayaw mo na makita yung cellphone mo. Parang ganon. Di ba? Kasi siyempre, pag pinagpagura natin yung YouTube, ilang buwan nating inalagaan, ilang buwan nating tas bigla na lang mawawala nang walang kalaban-laban. Talaga nakakalungkot, di ba? So, ito, tuloy natin ha. These AI filters hunting down pluggable contents on niche that mostly use this kind of contents. This list of contents on YouTube are on short notice. Okay? Pinag-uusapan natin dito yung mga klase ng ina-upload natin ha. Regardless kung ano yung regardless kung ano yung niche nyo. Ang sinasabi nating niche, hindi nisyo ha. Baka iniisip nyong nisyo o nitso. Hindi nitso ha. Niche. N-I-C-H-E. Niche. Yung kumbaga kung ano yung madalas yung topic sa kung ano talaga yung dedicated na topic nyo sa mga channel ninyo. Halimbawa, kayo ay remix lang ng mga kanta. Yun ang niche nyo. Ha?
nililinaw ko lang ha, baka mamaya usama po tayong usapan natin, baka mamaya iniisip nyo yung niche ha, hindi ha. Okay. Hindi ko lang pinagugulo. Sabihin nyo, gulo-gulo ko eh, gulo-gulo ni Master. Naayos ko lang. Okay. Ulitin ko lang ha. This AI filters hunting down pluggable contents on niches that mostly use these kinds of contents. These lists of contents on YouTube are on short notices. Ayan na. So yung mga sa mga contents na may ganito, yung undisclosed AI generated content. Ha? Tingnan nyo ha. Ano ibig sabihin ng undisclosed AI generated content? Bibigyan ko kayo ng parang history lang ha. Parang history lang nung noon daw starting 2025 YouTube requires to disclose if AI is used in making a content which pertains to this following. Okay? Labas sila ng memo starting 2025. Nire-required na lahat ng gumagamit ng AI kailangan i-disclose kung kasali ba kayo sa mga ganitong tawag nito, mga ganitong Tagalog yun. Halimbawa, kung kayo gumagamit ng mga ganitong bagay, kung gumagamit kayo ng AI, karaniwan naman halos lahat ng tao ngayon gumagamit na ng AI, lahat ng mga creator. Pero kailangan i-disclose mo kung yung ginamit mo doon talagang hindi talaga tama o hindi nila inaano, kasi para malaman, madali nilang maano. Okay, yung number 1, kung deepfake ba, when you make out of a content on the personality of a person and make image of him or her, that you make it more realistic. Itong sabihin nun, ito yung paliwanag doon sa undisclosed AI generated. Okay, meron siya mga sub explanation kung ano yung mga category. Okay, halimbawa tulad ng isa, number 1, deepfake. Ang paliwanag doon sa deepfake, halimbawa ay kumuha ka ng video, sabihin natin picture na lang, picture ng tao na ginamitan mo ng AI, tapos yung picture nagawa mo maging video. So parang video na ngayon, tapos ginawa mo pa siya ginamit mo pa ulit yung AI para yung ginawa mong video na galing sa picture ay ginawa mo makapagsalita ng mga bagay na hindi naman talagang totoong sinabi ng tao na yon. So yung number 1 yun, pag na-detect ng AI ng YouTube yun, sigurado na yun, meron ka ng kalalagyan. Yung unang-una niya yung mga hinahunting, yung mga ganon. Yung AI voice cloning, o AI voice cloning daw ha. Malolobat yata itong kampo ha. Teka lang ha. AI voice cloning. Anong ibig sabihin nun? AI voice cloning. You can take someone's voice without disclosure, like on celebrity or any public figures. You have to have, sabi dito, ang linaw Hitin natin yung buo. Sa AI voice cloning, yung boses. Ano ba itong magandang boses ko? Di ba? Yung magandang boses daw. Ano ba? Kaninong boses? Paliwanag dito, no?
You can take someone's voice without disclosure, like on celebrity or any public figures. You have to have explicit, ibig sabihin talaga explicit permission and disclosure. Ibig sabihin ng explicit, talagang kailangan dokumentado yung pagpayag niya. Kailangan may mga, at least may mga written o may mga legal na magpapatunay na pumayag siya na gamitin yung boses niya. Bawa yung boses niya gagamitin sa ganito. Bawa pag hindi mo inano yon, dinisclose yun, bawal yun. Kadalasan nung ginagawa ito ng mga gumagawa ng ganito, yun sa mga ads, di ba? Minsan napapansin nyo yung mga boses ng artista, tas yung ginagawa picture ng artista, di kaya dating video ng mga artista o mga public figure, makikita mo video talaga, nagsasalita sila. Maaaring totoong video nila yon, pero hindi nila totoong sinasabi yon, kasi yung boses lang nila yung ginamit, pero iba na yung sinasabi nila doon sa actual na video. Yun ang ibig sabihin doon, ha, yung sa voice cloning. Ito yung pinaka anong example doon, yung meron kayo nakita video ng artista o public figure. Isa nakikita nyo, halimbawa isang artista nag-i-endorse ng sugal doon sa may ads. Maaaring totoong video niya yon dati pa, sa mga dati, pero hindi yun ang totoong sinasabi niya doon sa video na yon. Pero makikita ninyo yung buka ng bibig halos pareho, kasi ayun ang produkto ng AI, yun ang pagkakagawa ng AI. Kaya ayun yung tinatawag natin voice cloning. So may bawal yun. Pag kayo gumawa ng ganon, sigurado may kalalagyan yung channel nyo. Baka pagising nyo bukas wala na yung channel nyo pag gumawa kayo ng ganon, ha. Yun ang isang halimbawa o isang pinagbabawal talaga ni YouTube. Okay, sumunod, synthetic events. Ito pa yung isa pang pinagbabawal, synthetic events. Creating AI footages that never happens, like accidents, deaths, and calamities. Dati maraming gumagawa ng ganito, pero sa isang app na pinapanood natin, dun sa Blue App na sinasabi, alam niyo na siguro yung Blue App, di ba? Maraming gumagawa ng ganito, yung mga content creator doon o yung mga wangbu-wangbu na creator doon gumagawa ng mga ganito. Yung mali o yung hindi naman nangyaring mga events, gagawa sila sa AI tapos i-upload nila doon sa Blue App. Doon ito maraming ang tawag nito, doon ito malala. Okay? Yung mga hindi nangyaring events, bagyo, sakuna, o mga aksidente, yung tulad ng halimbawa, mabalita na lang kayo, so ganito, patay na. Hindi naman totoo. Buhay pa, pinapatay na nila. Yung mga ganon, ha. Bawal yun. Tas, ang tanong, sigurado tatanong ninyo, dahil ako gumawa na rin ako neto. Eto, ha. Yung is animation produced by AI script is prohibited. Yung bang mga halimbawa gumagawa ka ng kwento, tapos animated naman yung parang kwento, parang yung mga character animated o animation nga, bawal ba yon? Hindi bawal yon, kasi obvious na AI yon. Pero kailangan mo pa rin sabihin doon sa description, sasabihin mo pa rin. So kahit na obvious na yon, para sigurado, sabihin mo pa rin sa description na ginawa mo yon dahil sa pamamagitan ng AI. Kailangan ilagay mo sa description. Okay? Tapos isa pang tools na
inilabas ni YouTube ay yung tinatawag na likeness detection. Para din ito, ano to, with conjunction sa AI system. O, likeness detection, likeness detection was introduced to hunt for all AI contents that violates these rules. O, ayan ha. Yung, halimbawa, yung gumawa ka nga ng content na bawa, ito ko, kasalita ako ngayon, tapos pinalitan mo yung boses ko, o di kaya yung boses ko, gumagawa ako ng video, yung boses ko ginamit mo sa ibang bagay, pero hindi naman talaga ako yun, pero katulad ng boses ko, bawal yun, ha? Isang paliwanag yun dun sa AI cloning, ha? Sa AI voice cloning. Okay, tuloy natin. Tungkol sa copyright violations. So, ang haba kasi na ito. Ang haba na itong pinagpuyatan ko na naman, ha? Dami niya, no? Copyright violations. 2026 copyright violations YouTube upgrade can detect copyright even on sounds or music, even on very short time. Very short time daw, napakaiksing oras lang nadidetect na agad. Kasi dati para maging copyright yan, bago yung 2026 upgrade, 9 seconds. Kung hindi lalampas ng 9 seconds yung tugtog mo, possible 98% wala kang copyright. Okay? Ngayon sa 2026 upgrade, kahit napakaiksing oras, kahit na siguro 3 seconds yan o 4 seconds yan, meron ka ng copyright. Basta copyrighted content o copyrighted sounds o music yung ginamit mo. It is more, ulitin natin, 2026 copyright violations. YouTube upgrade can detect copyright even on sounds or music, even on very short time. It is more pronounced. Tingnan mo, ha, sa short videos. Napansin nyo sa short videos, di ba mga short video, minsan nyo may mga copyright. Hindi naman mahaba yung short video, minsan mga 15 seconds lang, 20 seconds lang, tapos nilalagyan ng tugtog. Ito nyo, minsan na may copyright, di ba? Yun. Yung mga ganon, yun yung sinasabi natin na ito yung example nun na sa copyright violations talagang ng 2026 ni YouTube, matindi na siya. Kaya ingat-ingat tayo sa paggamit ng mga tugtog, ha. Okay, ang sabi dito, kahit sa short video, ha, 3 copyright violation within 90 days. 90 days within 3 copyright violation within 90 days, magre-resulta ng automatic termination natin. Automatic termination within 90 days. Pag nakatatlo tayo sa loob ng 90 days, automatic termination. Ganun siya katindi, di ba? Okay. Ngayon, yung sumunod, yung inauthentic or mass produce. Ano ang paliwanag doon? Ito inauthentic or mass produce. Okay, basahin ko yung paliwanag, ha. July 15, 2025, YouTube upgraded its reuse or repetitious content into inauthentic content. Paano natin masasabi na mass produce or inauthentic? Yung bibigyan ko ng paliwanag kung ano yung sinasabi dun sa authentic or mass produce. Okay?
How to say mass-produced contents or inauthentic content. Ito yung isa, halimbawa, mass uploading for the purpose of upping the metrics. Halimbawa, ibig sabihin, bawa meron kang ginawang mga video, bawal din pala yung mag-upload ka ng marami tapos sunod-sunod, bawal yun pala, kasi parang nasasabi ni YouTube na gusto mo lang i-trigger yung matrix mo o yung algorithm mo, parang gusto mo lang pagandahin, gusto mo lang pataasin. So pinagbabawal pala niya yon. Tapos number 2, ito mga sinasabi ko ay paliwanag doon sa inauthentic or mass-produced content, Okay, number 2, auto-generated or low-value content. Ano ba paliwanag nito? Auto-generated or low-value content. Siguro ito yung mga nakukuha sa sa mga kinaka-copy paste lang sa, di kaya yung mga games. Tingin ko ito yun, pero hindi ako 100% sure, pero tingin ko ito yun. Kaya ako madalas ko sinasabihan yung mga kaibigan ko na naglalaro ng mga games dyan, yung mga puzzle cut nyo, yung mga kung ano-ano, mga ganon-ganon. Ingat-ingat kayo, kasi alam ko yan ay isang example lang mass produce. Kasi wala na kayo dyang wala na kayo dyang human intervention. I-upload nyo na lang yan, di ba? Kaya ingat-ingat kayo dyan, ingat-ingat. Number 3, uploading, ito na nga yun, uploading 10 or more videos a day to shaking up the algorithm. Yun na nga yun. Yung number 3 sa yung number 1 related to, magkapatid. Isa. If there is no meaningful human contribution. Ito na nga yun, yung sinasabi ko, yung there is no meaningful human contribution. Lalo na doon sa, ito na yung paliwanag doon sa mga games, yung mga yung mga puzzle cut, yung mga si Talking Tom. Ito yung mga sinasabi ko, kasi wala na kayong gagawing doon wala na kayong, parang wala nang human contribution talaga doon, kasi i-upload nyo na lang yun. So yun ang ingat-ingat, kasi yun ang lumalabas na mass produce. Ingat kayo doon. Tapos isa pa, meron pa tayong isa na paliwanag para doon sa mass produce or inauthentic content. Reaction videos that just play entire videos with just occasional nods. Ito, nakita nyo na ba to? Napanood nyo ito, may mga ganito. Rating ko, reaction videos that just play entire videos with just occasional nods. Ako, nakakita ko na ito, yung mga nagre-reaction video. Gagawa sila ng video, ikakopy nila yung isang video ng isang creator na gusto nilang gawa ng reaction, tapos ilalagay nila yung mukha nila doon sa baba ng video. Nagpi-play yung video, nakatulala lang sila doon, gaganon-ganon lang talaga. Wala silang ginagawa. Masabi lang na nandun yung mukha nila, masabi lang na may inedit sila, nandun yung mukha nila, nagsasalita yung video doon, nakatingin lang silang ganyan, parang engot lang, nakaganon, walang ginagawa. Kasi alam nyo kung paano mag-reaction videos. I-play nyo yung video, tapos pagdating doon sa may punto na mga sinasabi nung video na sinasabi ninyo, nung reaction nyo, pag may gusto kayong, may sinabi na siya doon na gusto nyo gawa ng reaction o i-rebat, ipopost nyo yung video na yon, magsasalita kayo. Kaya nga reaction video, kasi magre-react kayo doon sa sinasabi niya. Hindi pwedeng piniplay nyo lang yun, tapos nandun lang kayo sa parting isang sulok doon na parang basang sisiw, na parang engot, na parang tolongges, ng gano'n, nakaganon lang, wala namang ginagawa, nandun lang yung pagbumukha nyo. Pwede naman wala yung pagbumukha nyo doon, pagka reaction videos yun di ba?
So yun ang isang example na mga tamang reaction videos, ha. Kailangan kung nandun yung mukha mo, mag-react ka na maayos, yung magbibigay ka ng commentary, magkakaroon ka ng educational attribution o contribution doon sa video yung nire-react mo, ha. Hindi lang yung pagmumukha mo doon ang ilalagay mo. Okay, sumunod. Sumunod, ha. O, ang keyword dito, ano ang keyword sa mga ganong bagay? Ano dapat tandaan? Keyword for AI is it is a tool. Sabi, hindi AI ay tool. Englishin ko nga muna, diretso ko ng English. Keyword for AI is it is a tool, not a replacement for creativity. O, yun daw, ha, yun ang sabi. Kasi katulad yan ang sabi ko sa inyo mga nakaraan, hindi natin mapipigilan ang AI. Ang AI ay magiging part na ng buhay natin. Kaya ordinaryong buhay yan, kung ano man yan, kung ano man yung klase ng buhay na gusto mo, part na ng buhay natin ang AI. So, ang sinasabi ay tools, hindi ito kapamalit sa magiging creativity ng isang creator. Gawin lang natin siyang tools, pero wag natin siyang gawing yun ang kapalit ng ng buhay mo o ikaw human intervention mo sa content mo, ha. Yun ang paliwanag dito. Sumunod, yung mga bagay na yung sa spam, narinig nyo na ba yan? Hindi spam na inuulam, ha. Yung spam, yung basta spam, niharap na mong Tagalog eh. Basta spam, saka o di kaya deceptive practice. O, dito lumalabas yung mga yung mga clickbait. Pero yung sabi ng YouTube, yung clickbait okay naman basta hindi spam. Okay, paliwanag dito. Yun na ako nakaka, wala pa akong paliwanag doon sa spam or deceptive practices. Okay, deceptive thumbnails. Ito yung mga halimbawa ng spam o deceptive practices. Deceptive thumbnails. Ang ganda ng thumbnails mo kung ano yung nakalagay doon, di ba? Pero wala naman palang kaugnayan doon sa video. O, yun, ha. Kung ano na sinasabi mo doon sa thumbnail mo, wala naman palang kaugnayan doon sa video. Halimbawa, nakalagay doon sa thumbnails mo si Master. Super galing. Super. Tapos nung pinanood yung video, wala naman pala si Master doon. Hindi mo lang nakita ron kahit na nino. So, deceptive thumbnails yun, ha. Tapos, misleading metadata. Okay, misleading metadata. Ibig sabihin, ito yung nandun sa description. Kung ano yung mga sinasabi nyo sa description. Tapos, pag pinanood na yung video, wala naman doon yung mga sinasabi ninyo. Wala naman, hindi naman patungkol doon yung metadata ninyo o yung description. Wala naman tungkol doon, hindi naman tungkol sa video. Yun yung misleading metadata. Misleading title. Yun, misleading title. Yung misleading title saka deceptive thumbnails, magkapatid. So halos magkapareho. Kaya mag-iingat kayo doon sa paggawa ng titles, ha. Kailangan yung titles ninyo talagang 100% may kaugnayan doon sa content na sinasabi ninyo. Tapos yung external link abuse. Ito yung external link abuse. Halimbawa, ang paliwanag dito ay ang isang pinaka simpleng paliwanag dito ay yung link nito ipinapasa nyo dun sa ibang apps,
sa Blue Apps, di nga kay Toktik, kay sa WhatsApp, sa ibang ano, tapos pinopromote nyo doon yung link ng ano nyo, ng video nyo. So bawal pala yun, ha. External link ang tawag doon. External link abuse. Siguro pag inabuso nyo, kasi siguro merong level paano masasabing abusive na yung pag share nyo ng link nyo doon sa mga ganong apps, ha. Pero hindi na piniliwanag dito, pero dahil ginamit yung salitang abuse, so sigurado meron itong level paano masasabing abuse. So mag-iingat na lang tayo doon. Tapos yung fake engagement, akala ko dito, tingnan mo dito, meron fake engagement. Akala ko kay Blue Up lang yun. Alam niyo ba si Blue Up? Yung follow me, yung mga ganon, follow back, doon yung kay Blue Up, di ba? So ayun yung may fake engagement or buying views. Alam nyo na to, buying views, dati na natin problema to, dati ng ano to daang libo yung views, di ba? May inggit ka talaga, dami naman ng views mo, monetize ka na, dami ng views mo, no? Tingnan mo yung kita niya, baryang-barya, o halos hindi pa sumasahod, pero daang libo yung views. Yun pala, binili lang yung views niya. Yung bawal yun, ha. So ito yung mga paliwanag doon. Ito yung mga ano, okay. Ito pa isa, harmful and dangerous content. So, dito pa lang doon pa lang sa klase ng content, di ba? Harmful and dangerous content. Alam na natin yung paliwanag dito, pero sasabihin ko pa rin, ha. Contents, dangerous or illegal activities that could lead to serious injury or death. Paliwanag, mga example dito, mga example, yung street fight, yun pala, bawal din yun, yung mga video na yun, kasi minsan marami talaga ako napapanood dito sa ano lang, sa Blue Up lang, ewan ko, hindi yata bawal sa kanila to, street fights, yung mga away-away, yung mga bugbugan sa kalye, mga ganyan, yung mga real fights of children, yung mga away-away ng mga bata. Hindi kaya includes content with instructional for killing or harming others. Meron na ito dati, na uso na ito dati, nagkaroon din na ito dati sa YouTube, pero maaga ito na nasawata ni YouTube, mga ganyan, napigilan ito. Pero dati pa to, naging uso to dati sa Amerika, kasi dati hindi pa ganun ka ano yung filters ni YouTube para sa mga ganitong content. Dati pa mayroong mga contents na pwedeng makita na i-upload tukol dito, pero maaga nilang natanggal din sa YouTube. Okay, so ano ang keywords para sa mga meron pa isa, yung harmful pranks, yung mga biro, ha, yung mga pranks video na yan, mga ganyan. Halimbawa, yung prank video na magkakabarkada, magpipiring, tatawid ng kalsada, nakapiring, bawal yun, kasi sigurado merong madidisgrasya doon. So isa yun sa mga pinagbabawal na ganun, ha. Akala nyo porke nakakatawa pwede na, bawal yun, yung mga ganun, ha. So ayun yung mga iniingatan pa rin, dapat nating ingatan, yung mga harmful pranks na mga klaseng ganong mga biro, yung makakasakit tayo physically, at saka tayo ng damdamin ng ibang tao. Okay, siyempre pag nasaktan mo yung damdamin ng ibang tao, ano yun, medyo matindi yun, di ba?
meron siyang trauma, baka mag-iwan ng trauma sa ating kaisipan, bawal din yun. Maawa naman kayo. Kaya ako, yung mga ganyan mga pranks video na yun, hindi ko pinanood yan. Ayoko ng mga ganyan. Keywords for these violations to avoid, keyword for this violation to avoid is disclosure. So ano daw po yung keywords for these violations to avoid? Number 1 is full disclosure, upgraded creativity with new tools available. So ibig sabihin, i-upgrade mo yung pagiging, ano mas Tagalog ng creativity, pagiging malikhain, yun. I-upgrade daw yung pagiging malikhain sa pamamagitan ng mga tools na pwede natin gamitin, tulad nga ng AI. So nandiyan na si AI, gamitin natin ng tama. Tapos watch out for new YouTube policy, di ba? Kasi nga nagbabago o nag-i-evolve yung policy ni YouTube na ina-adapt niya sa takbo ng panahon. Hindi po pwedeng yung policies ng 1980s o 1990s hanggang ngayon yung pa rin, kasi nag-i-evolve yung panahon. So kailangan mag-evolve din yung policies ni YouTube. So kailangan nating from time to time sisilipin natin yung policy, kung meron nga nagbabago, meron ba mga pagbabago na dapat nating malaman. Kasi hindi pwedeng mabuhay pa rin tayo sa nakaraan. Hindi po pwede yung ganun. Sabi nga nila, past is past, but wala na, hanggang doon na lang sa but. Ibig sabihin, past is past, pero kailangan matuto tayo sa nakaraan. Yan ang ibig kong sabihin, diba? Kasi yung mga aral na nakuha natin sa nakaraan, yun ang gagamitin natin sa kinabukasan. So kailangan natin mag-aral ng mga naging aral ng nakaraan, pero dapat matuto tayong maghanda para sa kinabukasan. So ano yung mga policy na dapat nating paghandaan para sa kinabukasan? Yun ang dapat nating from time to time abangan kay YouTube, para hindi masayang, may tumutugtog, hindi masayang ang ating pinaghirapan sa pagdating ng panahon. Sa landi lang ha. Walang nga itong dumaan may tumutugtog ha. So para dating ng panahon, hindi masayang yung pinaghirapan natin. So ito yung mga bagay na dapat nating malaman. Okay? Sabihin nyo, baka magtanong kayo, ikaw ba master? Lahat yung mga pinagsasabi mo, lahat yung mga pinagpupuyatan mong basahin at isulat at sinishare sa amin, yan ba ay ginagawa mo? Aba, oo naman. Kaya nga sinishare ko sa inyo eh. Kita nyo, pinagpupuyatan ko to para i-share sa inyo, di ba? Kaya kahit na walang gaanong nanonood sa mga video kong ganito, kasi bihira naman talagang hinahanap sa YouTube to yung mga ganitong content. Ang naghahanap lang nito yung mga taong apektado na, di ba? Pero hahanapin lang natin yung mga ganitong klase ng video pagka nakaranas na tayo ng ganitong problema. Magkukumahog tayo na mag-research. Uy, baka meron sa YouTube na na-upload na ganito, tingnan natin kung ano yung sinabi nila, kung ano yung ginawa nila. Doon pa lang tayo maghahanap ng mga ganitong bagay. Pero hanggat hindi tayo naapektuhan, hindi natin ito pinapansin. Hindi natin papansinin yung mga ganitong content, kasi ang hinahanap natin yung mga bagay na masaya,
Yun nakakapagpasaya sa atin ngayon. Pero ako, kasiyahan ko na ma-i-prepare kayo kung para kung sakasakaling magkamali o hindi man sinasadya magkamali. Sa bagay, wala namang pagkakamali na sinadya, di ba? Ay, meron palang pagkakamali na sinadya. Yung yung 9 na buwan bago lumabas, yun ang pagkakamaling sinadya. So, ibig ko sabihin, yung mga pagkakamali natin na hindi natin namamalaya na gawa na natin, yun naman, may naisip na naman ako. Yung mga pagkakamali na hindi natin namamalaya na gagawa natin. Yung mga pagkakamali hindi natin namamalaya na gagawa na natin. Tapos, magugulat na lang tayo na, uy, kinabukasan meron ka ng notice sa email mo, ganito na yung channel mo kinalabasan. So kung sakalan tayo magkukumahog na maghanap, mag-research, baka sakali sana sa YouTube may nag-upload na ng ganitong content para maging guide ko. So yun. Ako po, si Master Rapid, kahit na alam kong hindi yung mga ganitong content hindi gaano pinapansin sa YouTube, kasiyahan ko pa rin nung gumawa para sa inyo, lalo sa mga kaibigan ko na ganito, na may prepare ko kayo, hindi naman sa pinapanalangin ko na kailanganin nyo itong YouTube na itong video ko. Sinasabi ko lang na kahit paano may prepare ko kayo kung sakaling mapanood nyo to, na para kahit paano maiwasan natin. So yun lang ha, hindi ko sinasabing sana ma-experience nyo ha, hindi ha, sinasabi ko lang para mabigyan ko, ma-enlighten kayo, matulungan ko kayo ma-prepare yung mga ganon. Okay, saka lahat ng bagay na to lang naman to, chismisan na lang natin to. Diba sabi ko nga sa inyo, si Master Rapid ay ang inyong walang kakwenta-kwentang kachismisan tungkol sa mga problema sa YouTube, di ba? Walang kakwenta-kwenta, wala kayong matututunan sa akin kundi puro mga kalokohan. Kaya nga ako tinawag na Master ng kalokohan ako. Kaya nasa sa inyo na yan kung siseryosohin nyo yung mga content ko na tungkol sa mga ganitong bagay. Nasa sa inyo na po yan, kaya maraming salamat pa rin kung dumaan sa mga dashboard nyo to at pinanood nyo. Maraming salamat. Kung sa tingin nyo interesado kayo at hindi pa kayo connected sa channel ko, please subscribe and please share my contents para doon sa mga please share my contents para doon sa mga gusto nyong channel na maka-encounter ng ganito. Diba? Sama i-share para ma-encounter yung ganon. Hindi naman sa ganon. Hindi, parang i-share nyo lang para malay nyo, diba, kumalat tong video ko, maraming makaalam, di maraming makapag-prepare, maraming makaiwas. So, once again, this is Master Rapid. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa mga walang kakwenta-kwenta mga chismis ko sa inyo. At walang kakwenta-kwentang dapat na pagsiseryoso sa mga sinasabi ko. Kaya kayo na po ang bahala. Maraming salamat. God bless us po. Maraming salamat po sa inyo ulit.